Our last problem, guys. Sandali. Ayan. So, the stiffness of a beam of a rectangular cross-section is proportional to the breadth and the cube of the depth. If the breadth is 20 cm, express the stiffness as a function of the depth. Okay, so, paano ba to? Ano bang, yan. Para screen recorded lahat ng problem. Pero ba, ganito ko na lang. Yan, kita nyo naman, di ba? Kaya na mag-adjust. Eh, charis. Yan, wait lang, guys. Yan. Eh, di mo na para nag-boss. So, ayan. Pwede na yan. Okay na to. O, yan. Tapos, zoom out na din ako. Nababasa pa ba? I think so. Bahala na. Char. Intrusive thoughts is winning in life. Ayan. Ang laki mong kasi nitong ano to. Ay, ano yung palay ka? Yan. Oh, manga. Hindi ko na isusulat, nakakatamad. If the stiffness of the beam. Ano ba yung stiffness? So, sa Tagalog, parang yan yung pagiging hindi siya flexible. Kung ba pag nagsasayaw kayo, diba, yung turn na stiff, parang tuog. Tuog siya. So, stiffness. Yan yung the tendency of a body to remain intact without swaying too much. Ayan. So, stiffness. Let's denote stiffness na lang as I. Let I be our stiffness. Para di na tayo sulat ng word na stiffness. Ayan. So, I yun na yun. The stiffness I of a beam of a rectangular cross-section. Ano ba ang beam? Kasi first year pa lang pala kayo, no? First year. So, sa isang building po, as you can see, ay, charis, pangit. Diba building to? O, kunwari, may building. Ito yung mga bintana ng building, diba? Galing ko mag-drawing. Ayan, building yan. Sa loob ng building, kung mapapansin nyo, merong mga nakatayong matataas. Parang ganito yung itsura niya. Per level. Ano, kung lalo na pag napunta kayo sa mga ongoing ang construction na bahay or building, makikita nyo to. So, itong part na to, itong kulay blue, yan yung nakapatayo na vertical structure called column or COL, column. Tapos po, ito pong nakapahiga na to, ito mga to, tapos ito, kasama din yan, that is the beam. How to lecture. Yan ang beam. Yan, beam or biga sa Tagalog. Sige. If that is the case, then, the stiffness daw of a beam. Ano ba yung beam? Yun na nga yung pahaba. Ito na yun, ganun. And pag tinignan mo siya sa cross-section, itong part na to, pag sinection natin yan, ang itsura niyan ay pag ganyan. Ay, sandali. Yan. So, that is a cross-section. Yan. The cross-section is proportional to the breadth. Ano ba yung breadth? B-R-E-A-D-T-H. Hindi po yan tinapay. Yan po ay yung width. Etong part na to, this is the B or the width. Width, meaning lapad. Lapad niya. Ano naman yung depth? Depth. That is the height. Yan. So, this is D. So, sa ating section, gayan, B, parang yung traditional na pagkakaalam nyo ng rectangle, diba? Yun yung width times height. Yan din yun. Pareho lang yan. Iniba-iba lang. Kaartehan kasi. Charis. Sandali. Ayan. So, that is the width and the height.
So, mabalik tayo sa problem. If this is the beam with a width of B and a depth of D. Sandali, drawing ko lang po. Yan. B and D. Yan ang magka-partner. And then the stiffness, guys. So, stiffness is I. Sabi dito, may nabanggit siya na parang kung mag-expression. The stiffness of a beam of a rectangular cross-section is proportional. Natatandaan nyo ba nung kayo nasa mathematics? Yung sinasabi na inversely. Pag sinabing inversely proportional, PROP na lang para mabilis. Pag inversely proportional, you have a denominator. So, parang 1 over k. Ganyan. Pag inversely. Pag directly proportional ang isang function. Pag directly, sorry sa sulat, binibilisan ko lang yung explanation. Pag sinabing directly proportional, so that's already multiplicative. So, k na lang. K times any number. K hashtag. Yan, ano. Pag inversely, ma-divide ka. Pag directly, ma-multiply ka. So, which leads us to the statement. Ang statement kasi dito is, stiffness is proportional. Hindi niya sinabing inversely. Pero, alaman natin na pagka hindi nabanggit yung inversely, so that is direct. Ibig sabihin, the stiffness is directly proportional. So, kung i-equate mo siya sa ating mathematics, that is I is equal to K. So, you have a proportionality constant. Ang proportionality constant, nabanggit din. That is the breadth, tama, K nga. K times breadth, as in B, and the cube. So, times din siya. So, that's B, the cube. Anong cube? So, that's raised to 3. Ano? So, therefore, the function is I as a function of breadth and depth. Oh. Eon lang. Where K, actually, kung may given na proportionality constant, pwede natin siyang i-substitute doon sa equation. Pero assuming na 1 lang muna siguro. Let's see. 1 lang muna siguro to. Let K see. Di man binanggit eh. Pamalay natin. Charis. So, pwede ko na din itong erasin. So, magigilang siyang BDQ. The stiffness of the beam is proportional to the breadth multiplied by the cube of the depth. Yan. So, sabi daw, may nabanggit pa pala sa problem. If breadth is 20 centimeter, express the stiffness as a function of the depth. So, substitution lang yan, guys. Napakadali. A is equal to 20 T cube. O, yan na. Sagot na yan, guys. Diba, pinalawig mo pa yung explanation. Yan na lang pala yung sagot. So, yan. Ayan, paki-screenshot na lang po. Okay? That's it. I think hanggang number 5 lang naman tayo. So, that's it po muna for today. We will see you again on the next day, Wednesday, para sa let's try to solve problems pa regarding this one in case na hindi kayo nagpanood, diba? Pero malalaman ko naman kung nanood kayo by using my hashtag, Charis, by filling up the form dito sa ibaba. And malalaman ko din kung umabot kayo sa last video dahil ito po ay instruction na kung saan kayo ay mag-fill up po ng Google Forms for our attendance. O, diba? Ang saya. Ito. Mamaya i-post ko na lang sa comment section. Comment section. Sige po. Bye. End ko na to.